Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. We are back here at the SYM Pen Up Caloocan to feature another new maxi scooter here at the SYM Motors. At susunod na nga natin mga kamots, itong pinakabagong maxi scooter pa rin mula sa kanila, the Cruisim 300. So alamin natin kung gaano kaganda yung specs, features, itong bagong Cruisim 300 na ito mula po kay SYM. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Okay, so this is the all-new SYM Cruisim 300. Wow! Yes, Cruisim po siya mga kamos. Ibig sabihin, ito po yung nakatatandang kapatid ng bagong Cruisim GT 150. Mukha siyang transformer, yung itsura ng mukha niya. Ayan, no? Dahil doon sa dalawang ilaw niya na nagsisilbing headlight na naka-projector lamp na. Ayan, angas, di ba? Tapos, maxi scoot style talaga yung dating niya. Napakalaki niya, napakalapad mga kamos, no? Sa personal. And then, ang kulay na ibablog natin for today is dark blue. Ayan, gloss dark blue. Pang touring, mga kamots, no? Meron siya napakalapad na windshield pa rin dito. Naka-clear. Ayan. Tapos, makapal din yung windshield niya rito. Ayan, mapansin nyo, makapal po siya. Kaya hindi siya basta-basta mababasag. Ayan. Kaya nga lang, mga kamots, hindi pa siya electronically adjusted. Ayan, so nakapix pa lang siya. Nakatornilyo pa rin siya dito. Pero kung gusto niyo siyang i-adjust taasan pa, meron pang allotted na suksukan ng tornilyo dito. Ayan. So, kung gusto pa mas mataas pa dito sa pwesto niya. Ayan. Side mirror niya, ayan, napakaganda oh. At turn signals niya, dito na rin nakapwesto sa may mismong bandang side mirror. Ayan. Kaya naman pagka nag-turn signals ka, talagang kitang-kita. Maliit lang siya, pero dalawa yung pinaka-LED niya. Kaya for sure na maliwanag yung buga nitong turn signals niya rito. So, as we go down here, andito yung logo ni SYM, of course. And then, kung mapapansin nyo dito, mga kamots, itong part na to, ayon po kay SYM Motors Pen Up Caloocan. Ito daw po, allotted space kung gusto natin mag-install ng built-in ng camera dito, dashcam, dito sa scooter na to. And by the way, mga kamots, yung tatlong nauna natin binlog na scooter nila, meron din ganito, yung allotted space for dashcam. Ayan, hindi ko lang nabanggit. Ayan, so dito rin sa Cruisim 300, meron na rin siyang allotted space para kung sakali mag-install tayo ng dashcam dito, meron na siyang paglalagyan. Harap at likod na po yan mga kamusta, mamaya papakita ko sa inyo sa likod. So, again, ito yung pinaka-headlight niya, yung itsura ng mukha niya, no? Napakaganda. Parang transformer talaga, Optimus Prime yung itsura niya. Oh, ganda, di ba? Dahil dito sa ilaw niya dito na naka-projector lamp na po, 2 units. And then, ito naman yung pinaka-daytime running light niya. Ayan. So, dito, sa part na to, meron siyang design dito. Di lang masyadong halata. And then dito is parang may forged carbon tayo dito na design hanggang sa gilid. Ayan, ganda. Nagpa-premium dito sa scooter na to. And then, ito naman yung front fender niya, naka-gloss blue din. Ayan. Tapos, mahaba din yung tapalo dun sa likuran, kaya naman hindi tatasik yung putik dun sa may radiator sa likod. Ayan, hindi tayo mangangamba dyan. Oversized telescopic fork din, of course, na merong reflector na orange dito, round shape, magkabilaan. Tapos sa mugs niya, naka-gloss black powder-coated finish. Ganda, di ba? Meron siya ditong parang air vents dito, added design dito sa scooter na to. Butas, tatlo. Ayan, parang logo ng Adidas. And then dito, wala siyang center footboard, of course, mga mas as you can see. Pero extendable yung paa natin hanggang dito. Ayan, kasi nga naka-touring maxi scoot style siya. Ayan. Tapos meron na rin siyang built-in matting na rubber. Dito nakalagay mga kamus is Cruisim na naka 3D emblem. Ayan, naka-chrome. And then sa foot peg naman niya dito, ayan, so natitiklop siya. Ayan, kung gusto niyo siyang gamitin, ayan, pindutin niyo lang. Ayan, mag-i-engage na siya. Ayan, kung babalik niya naman, ganun din. Tapos, ito naman yung pinaka-itsura ng tambucho niya. So, same lang din naman sa Joymax at sa Joyride na tambucho. Pare-parehas lang sila ng itsura. And by the way, mga kamos, naka-disc brake na rin po ito, of course, sa likuran. Tapos, naka-2-pot caliper din po ito. Ayan. And then, ito naman, yung itsura ng pinaka-taillight niya. Ayan. So, may kakaiba. Bawat motor ni SYM, na 300cc. May kanya-kanyang design mga kamos ng taillight. Ito,
medyo kakaiba naman ng design nito. May solid red pa rin, of course. Tapos dito, may solid red pa din. Tapos sa turn signals niya, naka-integrated na rin, of course. Ayan. Then, meron siyang built-in plate light. Siya built-in reflector dito na red. And then, ito naman yung pinaka plate holder niya sa likuran or yung tapalodo niya. Then, naka-dual shock absorber din to sa likuran. Ayan. And then, ito naman yung pinaka CVT niya. Ayan. So, wala rin siyang kickstart. And then, ito naman yung pinaka airbox niya. Meron din po siyang built-in tire hugger. Ayan, na naka-ABS plastic na rin. Ayan. Tapos, meron siyang mga nakapaligid na mud flap dito, mga amos, no? Para kung sakaling yung putik, hindi talagang pupunta doon sa may mismong engine bay natin. Ayan, hanggang doon yan sa kabila, yung mud flap niya. Ayan. Kagandahan dito, mga amos, kung mapapansin nyo, sa ilalim ng upuan niya, meron siyang emergency key. Ayan. So ito, bibigay din sa inyo ni SYM kapag bumili kayo nitong SYM Cruising 300. Kasi ito yung magsisilbing susian para sa upuan kung sakaling pumalya yung baterya ng remote nito. Ayan, meron pa rin kayong emergency key para mabuksan. O kaya naiwan niyo yung remote sa loob. Meron kayong pambukas ng upuan. Ayan, emergency key. Para kung sakasakali, mabubuksan niyo pa rin yung upuan kahit na naiwan niyo yung remote sa loob. Okay, so proceed na kaagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong SYM Cruising 300 2026. Sa harapan po, ito po yung naka 120 by 70 by 14 inches. And then, by the way, mga mas tubeless tire na rin po ito. And then, ang ginamit naman na gulong dito ni SYM is Maxxis tire. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga mas, ito po yung naka 140 by 60 by 13 inches naman. Pagdating sa upuan niya, naka anti-slip. Ang una ko napansin dito, magaspang yung cover na ginamit ni SYM dito sa Cruising 300. Sabihin, naka anti-slip features yung cover nitong upuan niya. And then bukod sa anti-slip na, naka-customize na rin, naka-camel back seat na rin siya. Sabihin, may backrest dito yung sa driver. Kaya naman relax na relax din gamitin tong Cruising 300. Lalo na sa mga long rides. So buksan natin yung underseat niya. I must say, nakagaya lang nito yung underseat compartment nung huling binlog natin na Joymax Z300. Halos parehas lang sila ng compartment. So, again, kasya pa rin po dalawang full face helmet dito. Isa dito, tsaka isa dun sa bandang dulo. And then, meron din tong built-in underseat compartment light. Ayan, kung sakaling maghahalongkat tayo ng gamit sa gabi, malaking tulong to. Ayan. And then, meron din siyang hydraulic seat damper. Ayan. Tumutulong to para kung sakaling buksan natin yung upuan, hindi siya basta-basta babagsak. Kundi siya kusang babagsak. Malaking tulong yan, lalo-lalo na sa ating mga rider. No? Meron din siya ditong packet para kung sakaling maglalagay ka ng mga documents, motorcycle documents, manual, dito nakalagay. Sa grab bar niya, napakaganda ng kulay. Gloss black paint finish. Yung pinaka grab bar niya rito. Tapos 2 portion, hindi siya yung isang buo. Tapos meron siyang mga glitters sa loob. Ganda, di ba? Of course, sa fuel tank niya, dito na rin nakapwesto sa gitna. Ayon po kay SYM Motors Trend Up Caloocan, mga mos, meron din po itong fuel tank capacity na 12 liters. Ito naman tayo sa part na to. So ito hindi ko masyado na ipapaliwanag sa inyo, mga mos, dun sa tatlong nagdaang mga vlog natin dito sa SYM. Dito pala, mga mos, nakalagay sa part na to, ng side packet na to, sa left side, yung battery ng mga motor nila dito. So sa Joymax, ganito din meron din siyang ganito dito na side packet na nakatornilyo. Hindi ko lang naipaliwanag. Pero dito pala nakapwesto yung mga battery nila. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, wala na dito sa under seat. Dito na pala nakapwesto. Kaya siya merong tornilyo. Ayan. So dito po nakapwesto yung baterya niya. No? Keyless na rin to. Kaya lang ito, kakaiba naman itong Cruising 300. Kakaiba yung bulb niya. Doon sa tatlong nauna natin binlog na 300cc scooter ni SYM. So ito, naiiba yung bulb niya rito. And then dito naman tayo sa right side ng side pocket niya. Ito, nabubuksan to. So, pihitin nyo lang dito sa ilalim. Ayan. So, as you can see, malawak yung ano niya dito, side pocket. Kasha sang cellphone, dalawang cellphone kasha dito. And then, kagandahan dito, mga kamots, dito sa side pocket niya, dito sa right side, dito na rin nakapwesto yung USB charging port niya. USB type lang siya. Pero, meron pa siyang additional dito na pwede nyo lagyan ng adapter. Ayan, dito. So, kung maglalagay kayo dito ng adapter na may USB at Type-C ready na, bali magiging tatlo na yung saksakan na niya, magiging charger nyo rito. Sabihin, tatlong cellphone na agad yung matcha-charge natin dito, no? Kung tatlo yung cellphone nyo. Okay, so dito naman tayo sa manibela niya. So, naka-upright position din. And then, sa gitna niyan, meron din siyang, yung gitna niya parang kulay na sa grab bar.
May glitters din sa loob, tapos naka-gloss black. Tapos nandito yung SYM logo, of course, sa gitna. And then sa mga buttons and switches tayo, dito sa left side, built-in passing light na naka-yellow switch. Ayan. Tapos ito, built-in hazard. Tapos high beam, low beam, turn signals left and right, busina, and then TCS button activation. Ayan. Dito rin nakapwesto. Sa right side naman, engine kill switch, and then electric push starter. Sa mga brake levers niya, naka chrome silver din tayo dito. Sa hand grip, same lang din ang ginamit ni SYM sa tatlong naunang binlog natin. And then, sa bar end niya, naka stainless bar end din tayo dito. Ayan. So, dito naman tayo sa instrument panel niya. So, what we have here is a full LCD display pa lang. Mga kamos, hindi pa siya naka-TFT, no? Pero, sayang nga lang hindi ko mapapakita sa inyo, mga kamos, yung sample display nito kasi hindi pa rin ito naka-activate. Pero ito, pakita ko na lang yung nakita ko sa internet para lang may idea kayo kung ano itsura nito instrument panel niya dito na LCD. Sa ibang mga indicators, mga kamos, dito nakapwesto sa gilid. Ayan, TCS, oil check, check engine indicator, ABS, lahat nandito na rin. Tapos, turn signals indicator, ayan, dito na rin nakapwesto. And then, meron tayo ditong dalawang button, M para sa mode, and then S para sa set. Again, ito yung pinaka-itsura ng side mirror niya pagka nakasakay kayo rito. Ayan, kitang-kita. Kitang-kita naman yung sa likuran, tapos wala siyang grado, no? And then, malaki din yung side mirror niya. Okay, so yan po yung looks and appearance, mga kamos, itong pinakabagong SYM Crusim 300. Kaya naman alamin na natin iba pang mga engine specs at features pa na tinataglay nitong maxi scooter na ito mula po kay SYM Motors. Ito po ay ang pinakabagong SYM Crusim na mayroong 300cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-single overhead cam with 4 valves. Meron din itong taglay na max power na 26 HP at 7,500 RPM habang kanyang max torque po ay 26.2 Nm at 6,750 RPM. Sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected na rin po habang kanyang cooling system po, ito po ay naka-liquid cooled na rin. And for the starting system, pinapagana lamang din po ito ng electric push starter. At pagdating sa kanyang ignition system, of course, naka-keyless na rin po ito. At dahil naka-touring maxi scoot style, gumagamit po ito ng continuous variable transmission or CVT pagdating sa kanyang driving system. For the suspension, sa harapan equip po ito ng oversized telescopic fork at naka-dual shock absorbers din po ito pagdating sa likuran. And as for the braking system, parehas na rin pong equip ng hydraulic disc ang preno nito, harap at likuran. Na meron na rin po mga safety braking features tulad ng dual channel ABS at traction control system. And for the other features of this scooter, instrument panel po niya ay naka LCD display na po. At made from LED na rin po ang mga ilaw nito simula sa headlight, daytime running light, turn signals hanggang sa taillight po nito. Kaya naman makakaasa tayo na kahit sa gabi napakaliwanag ng mga buga ng mga ilaw nito. Meron din po itong napakalaking storage compartment na kasya po ang dalawang full face helmet. At meron na nga rin po itong kasamang built-in underseat compartment light na malaki maitutulong sa ating mga rider kung maghahanap tayo ng mga gamit lalo sa gabi. At gaya nga po na nakikita nyo, meron na rin po itong built-in hydraulic seat damper. Isang very convenient tool na pumipigil po sa upuan na kusang bumagsak kung sakasakaling maghahanap tayo ng mga gamit sa underseat compartment nito. And lastly, of course, meron na rin po itong dalawang built-in charging ports. Yung isa po ay naka-USB ready na habang yung isa naman po ay bibilan mo pa ng adapter para magkaroon ka pa ng additional USB charging port. At para naman po sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 2,189mm, overall width na 756mm at overall height na 1,432mm. At meron naman po itong seat height na 760mm habang ang kanyang ground clearance naman po ay 135mm. At ang kabuuang bigat naman po nitong maxi scooter na ito mula po kay SYM ay 194kg. At yan po ang engine specs at iba pang features itong pinakabagong SYM Crusim 300 2026. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa SYM Motors 10 Ave Caloocan as of July 2026. Proceed tayo sa cash price at installment price po nitong pinakabagong SYM Crusim 300. Magkano po ba ito dito sa SYM Motors 10 Ave Caloocan as of July 2026? Para po sa cash price niya, mga mos, ito po yung nagkakalaga po ng 234,500 pesos.
So, intro price pa lang po yan mga kamos, no? Pwede pa po yan madadagan dahil na rin po sa mga ETO registration charges and then insurance. Ayan. Pagdating naman po sa installment, ayon po kay SYM Motor and Ab Caloocan, by month of August pa raw po sila magkakaroon ng advisory regarding sa mga installment ng mga motor nila dito. So, sa ngayon, kung gusto niyo mag-reserve ng mga motor nila dito, 300cc engine displacement, via cash basis lamang po muna mga kamos, no? Ayan. So, again, kapag kumuha kayo ng mga motor dito, meron silang ibibigay na VIP card. So, now, yung VIP card na yon, pagka ginamit nyo yun, bumili kayo ng mga products sa Motul, Alpine Star, YSS Suspension, KYT Helmets, magkakaroon po kayo ng, pwede po kayo makakuha ng 5 to 10% discount sa mga item na yon. Isa sa mga freebies na ibibigay sa inyo ni SYM kapag kumuha kayo dito ng mga motor nila. Yan po yung cash price nitong pinakabagong SYM Cruisim 300. So, sa mga naghahanap at gustong bumili ng Cruisim 300 from SYM, so make sure lang na makapag-reserve kayo bago mag-grand opening itong SYM. So, magkakaroon po siya ng grand opening dito kung saan pwede nyo nang i-release yung mga pinareserve nyo mga motor dito. Ayan. And then, kung isa ka sa mga papareserve nitong Cruisim 300, so ito po yung Facebook page nila. Message na lang kayo dyan sa mga malalayo pa. And then, kung gusto nyo bumisita dito, dito po sila located sa Ken Ab Caloocan. Bago ko tapusin itong vlog na to, mga gusto ko magpasalamat, of course, kay Sir Joshua and then kay Sir Roniel na nag-assist sa atin para i-vlog itong bagong Cruisim 300. So, abangan nyo pa yung susunod na motorcycle vlogs natin dito sa SYM dahil may isusunod din tayong isang maxi scooter pa rin mula sa kanila. Stay safe, ride safe always.